So alam nyo ba mga bossing, kung bakit napakahaksakan ng mahal ng pump na nabili ko? Dahil ano pala to, made in Italy, saka quality siya, quality yung pagkagagawa, and then yun, heavy duty. So kaya pala napakamahal nito dahil pure copper ang windings niya sa loob ng kanyang motors, okay? So kaya nagkakaroon ng ganyan, nagkakaroon ng outbreak yung ating mga water pump. So siguro sa sobrang gamit, and then yung mga bushing kulang na sa lubricant, kailangan bigyan natin ng panahon din ng maintenance yung mga ganyang water pump. Lagyan natin ng oil yung ating mga lubrication. So ginagamit ko nga palang ano dyan mga bossing. So ganito, so kung hindi nyo, para hindi nyo nabaklasin, so bumili kayo ng ganito para ito, bumubuga lang kasi ito, naubos na. Nag-i-spray lang kasi ito mga bossing. So ito mura lang din naman to, so dapat meron kayong ganito. And then para i-spray nyo lang sa mga bushing type. So habang kayo tumaandar, sprayan nyo lang mga 2-3 spray, okay na yan. So para magkaroon lang siya ng lubrication, dumulas ulit yung mga bushing niya, yung bearing niya, or bearing type man siya or bushing type. Okay, yun ang isang paraan na pag may maintenance ng mga water pump natin, kasi para din siya mag-stock up. So yan, so kung lalo-lalo na yung mga windings ng ating mga water pump, kung hindi siya pure copper yung pagkaka-winding, yung kung mayroon siyang aluminum na winding, nagiging sanhi doon, nagkakaroon ng corrosion. Pag nagkaroon ng corrosion sa loob, nagkakaroon ng short circuit break, nagkakaroon po ng shortage yan sa loob. So yan ang nagkokos ng pagkasunog ng mga motor natin. And then yung at the same time, yung running condition niya is yan, mahirap. Yung nahihirapan yung pag-ikot. So yun pa yung isa pang dahilan kung bakit umiinit yung motor natin. So kailangan ng lubrication din siya. And then yun nga, proper maintenance na kailangan nyo dyan. So hindi yung gagamitin nyo lang. Huwag nyo hintayin na masira na. Tulad yan, bumigay, okay naman yung motor kasi lagi ko siyang nilalagyan ng lubrication. Ang problema lang is yung pinaka wheel niya, yung wheel niya sa loob, yung wheel hélice niya is natanggal yung pinaka nut. So yun naging problema. So ginawa ko ng paraan, so okay na. So ito yung natin. So bumili nga ako ng bagong yung water pump. So kaysa dyan may kamahalan talaga. Pero ayan, so ito yung M-Aqua. Pero dahil sa mahal siya, made from Italy siya, so pure copper ang windings nito mga bossing. Pure copper. So yung iba kasi na ganitong water pump is may halo siya na aluminum yung windings niya. Okay? So ito, tingnan niyo naman yung pagkaka-engrave niya, di ba? Doon sa mga pangalan niya, sa specs niya, okay? Ano, naka-aluminum yan and then naka-printed yan. Talagang mahirap bola yun. Yung iba sticker lang. So halatang talagang fake, di ba? So tingnan niyo lang isang sign niyan na original yung unit niyo kung ganito ang kanyang nakapaskil dyan. Kung sticker lang, magtaka na dahil yan ay baka recondition or fake, no? So local, so hindi heavy duty. Okay, so magtaka kayo mga bossing kung hindi ganito. Yan, dyan na lang papakita ko sa inyo. 1.3 horsepower ito. So medyo mabigat ang pagkakabili ko dito. Ang presyo talaga dito 6.5 ang bili ko. So pero may nakita ako dito, yan, inadtuling ko na kung saan mabibili yan. So mura lang siya, kalahati, no? Kalahati. So nasa 3,000 plus. Okay? Yung pinaka price nito sa online. So yan, check out nyo na habang mura siya dahil sayang naman. So kung nagdi-dip well kayo, ayan, pasilip ko na sa inyo mga bossing yung water pump ko. And then yung pinagdadaanan dito, itong bahay na ito, isa, dalawa, tapos yung sa kabilang bahay doon, tapos yung malaking bahay doon, tapos yung garden ko. Yun ang pinaggagamitan ng source of water ko, no? Yung supply natin nasa deep well. Yan. Pakita ko sa inyo mga bossing yung pressure tank ko na stainless. So nakatatlong pressure tank na ang ginamit ko dito. 4 na pala, yung isa yung galvanized una. Yung nasira. Excuse me. So yan boss. So goods na siya. Yang natin na makapal. Gauge 2.5. Ayan o. So ko niyan. So tips lang din sa mga naggagawa ng ganyan. So kailangan meron kayong check valve both side, no? Sa outer niya and then sa inlet niya.
para di siya nagkakaroon ng vacuum. If ever nawalan kayo ng tubig, di siya hihigupin. Pag nagkaroon ng pagbabacuum yan, nahigop na wala ng tubig, nasira yung water pump at nag-backflow yung tubig, may possible na kumupis yan. So kaya kailangan sa mga tubero, okay, mayroon yang gate valve, no? Yung ano natin, yan, check valve, okay, check valve, nawawala ako. Yung kailangan may check valve yan. So yan, kita nyo naman yung PPC ano natin, line natin, di ba, yung setup natin. Ako na lang kabit yan mga bossing, lahat dito, lahat ng gawa dito ako na lang gagawa. Yan yung stainless ano natin. So pati yung pressure switch niyan mga boss, sa online ko lang nabibili yan, pati yung pressure gauge. Yung napalitan ko na yan kasi nag-stock up na yung pressure gauge natin. So mahirap kasi i-repair yan. Mura lang din naman kasi yan, pressure gauge na yan. And then pati yung pressure switch, okay? Ayan. So diba, so running good condition na ulit yung ating water pump na inayos. So talaga ginabi ako pag-ayos nun. So 4 days na siya. Ngayon ko lang ulit na videohan mga boss, kasi nagdi-delete ako ng mga video. Ayan, so medyo mahaba na nga ang video ko ngayon. Papasilip ko lang sa inyo. Okay, so kung naghanap po kayo ng water pump ng good quality and then yun, heavy duty, so marirecommend ako sa inyo nun. Medyo kamahalan talaga dito kasi nasa store namin dito, medyo mataas talaga yung price nila. Pero sa online, nakita ko yan, may nag-add-loading ako dyan mabibili dyan, lagay ko dyan. So check nyo, nasa more or less 3,000 lang. 3,000 lang yung yung price niya. So laking bagay ito. So kung nagdi-deploy kayo, kailangan meron kayong spare para para yan. Para pag nasiraan man kayo, nagka-problema kayo sa water pump niyo, meron kayo agad pampalit. So if ever man di kayo marunong na mag-repair, mag-ayos, so papacheck niyo. Pa-check niyo sa iba. Sayang di ba? So ito ginawa ko, DIY lang din do. So isa rin kasi akong technician. Kaya medyo may idea ako kung paano siya repairin. So pag nabaklas yung loob, yan mga boss, kung naririnig yung tunog yung water pump natin, so maganda na. So di siya mainit. So lalagyan ko lang ng oil yung dito, yung pinakaihi niya. So ito, tinatanggal ko lang to. Tuklapin nyo lang yan, tapos yung sa may LC dyan, lagyan nyo lang ng oil dun sa may bushing part. And then your bushing or bearing. Okay, so ito pagbubuklat nito mga bossing, so kailangan nyo lang ng liabi na number 10. So depende sa size ng anong water pump. Anong size ng water pump mga nuts nyo. Yan, tanggalin nyo lang yan. 4 yan. And then kuklapin nyo lang ng flat screw yan. Madali lang yan. May lang yan. And then yung tingnan nyo lang loob. Pagka umaandar na ganyan yung motor nyo, meaning okay yun. Kung hindi nagsasanction, meaning tingnan nyo yung loob, yung pinaka wheel nya baka tanggal or nagka-problema. Okay, so baka napudpud na, masira na. Okay, yan mga bossing, running good condition ulit. So matagal na yan ulit magigiba kasi ginawa ko ng paraan talaga para din nababaklas ulit yung pinaka wheel nya. Okay, yung ginawa ko doon, yung sa may pinaka ihi nya, yung may thread nya, so ginawan ko, pagkapasok ko ng thread, may naka-outline na mga ganyan, mga 2mm siguro yon. So yung may naka-thread niya, pinukpok ko ng may pako para nagkaroon siya ng stopper. Masira na yung pinaka-thread niya mismo na yon. So giniba ko yun para di na makalabas yung pinaka-nut niya. Yun yung problema kasi pagka wala, kahit may lock washer yun, okay? May lock washer nyo kasi yung pressure ng tubig, pag may tubig sa loob yun, so medyo makunat ng umikot siya. Kaya yung niya, yung wheel niya, mahihirapan. Kaya yun natanggal. Okay, so para di ko naman siya pwedeng weldingin, pwede ko siya nang weldingin, kaso ang problema doon, baka masira naman yung mga pinaka goma niya, yung tawag dito, washer niya, ng mga washer niya, yung may washer kasi, saka o-ring, may o-ring. And then yung pinaka wheel niya is plastic, masusunog yun. So di natin pwedeng weldingin yun. Kaya ang solusyon kong ginawa doon is pinukpok ko siya ng martilyo na may pako yung dulo para mga 6 siguro yon, para tumupi ba, masira yung pinaka thread niya. So para din siya makalabas. Okay, nag-gets nyo ako? Okay, ayan, so yun lang mga tips lang. So madali lang naman na solusyon. So ayan, gumagana na ulit, good to go na to. Okay mga boss, ayan. Diba? So happy farming. Gamit to mga bossing sa lahat ng bahay dito, pati sa garden. Ito ang supply ko, water ko yan. Yan ang water supply natin. Nabukal to mga bossing.
So ito, meron din akong tubo. Itong nakapansin yung tubo, papunta yan dun sa kabilang bahay. Pasilip ko sa inyo yung bahay na natabunan na nga, paparepair ko na naman. Wala na kasi akong tauhan dito mga bossing. Yun, normally dito, nung mga tauhan ako, dito nakatira yon sa may tabing highway. Kung mapapansin nyo dyan, bahay dyan sa ibabaw dyan. Yun, natabunan na, nilinisin ko yung damo na dyan kasi sayang. And ito yung tingnan nyo yung project ng barangay, walang tubig yan. So 1.5 million ang ginastos yan mga bossing. Diba? Walang tubig. Wala daw tubig dito, tumusok yan. Oh. Malapit lang dito sa aking deep well. So wala daw tubig. Paano nangyari walang tubig yan? So 40 tubo ang binaon na dyan mga bossing. So may nakakaalam kung paano mag-ayos niyan. Ayan. Sa mga nagbabaon ng mga tubo. Ito, yung naging project ng barangay, oh. Ayun, oh, pabayaan na. So, ang terms namin dito, donation kasi ito, ang terms namin dito is, pag di na asikaso yan, so, akin na yan. Diba? So, 3 years na di na asikaso. Kasi may solar yan, eh. Sayang ng solar. Ito ang pakinabangan, no? Naka-solar din gamitin yan sa sa magsi-series connection, diba? Ayan mga boss, sumaba naman ang video natin. So, kung kailangan nyo po ng water pump, so best recommendation yun, yung water pump. Kasi siya, made from Italy. So, heavy duty and then quality. Thank you, God bless po sa atin, Navi Farming. God bless.